Ang mga protesta na nananawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naging isang makabuluhang aspeto ng pampulitikang diskurso sa Pilipinas mula noong siya ay inaugurasyon noong 2022. Ang pamana ng pamilya Marcos, partikular ang rehimen ni Ferdinand Marcos Sr., ay nananatiling isang pinagtatalunang isyu sa Pilipinas. Bukod pa rito, may mga pangamba tungkol sa mga patakaran at pamamahala ng kasalukuyang administrasyon, na inaakala ng ilan na nakapagpapaalaala sa panahon ng autoritarian. Isang prayer rally ang ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, na inorganisa ng mga taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Ang kaganapan ay nanawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos, na nagbibigay diin sa mga isyu tulad ng pag-aresto kay KOJC founder Apollo Quiboloy at mga di umano'y paglabag sa karapatang pantao. Kapansin-pansin, dumalo si Vice Presidente Sara Duterte sa rally, na nagpapahiwatig ng isang komplikadong tanawin sa politika. Sa Cebu City, isang indignation rally ang inorganisa ng MySug Cebu, sa pangunguna ni Pamela Barriquatro, na humihiling sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Binigyang diin ng kaganapan ng lokal na kawalang kasiyahan sa mga patakaran at pamamahala ng administrasyon. Isang makabuluhang demonstrasyon ang naganap noong ika-13 ng Enero taong 2025, na inorganisa ng Iglesia ni Cristo, Inc., bilang suporta sa pagtutol ni Pangulong Marcos sa mga pagsisikap na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang rally ay umani ng humigit kumulang 1.8 milyong kalahok sa buong bansa, na may 1.58 milyon sa Maynila lamang, na sumasalamin sa malaking impluwensya ng Inc. sa politika ng Pilipinas. Ang kapaligiran sa politika ay namarkahan ng mga tensyon sa pagitan ng mga pamilyang Marcos at Duterte. Binigyang diin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte sa kanilang pagpuna sa mga patakaran ni Pangulong Marcos, partikular na tungkol sa mga reforma sa konstitusyon at pamamahala. Ang mga dinamikong ito ay humantong sa mga pampublikong hindi pagkakaunawaan at naimpluwensyahan ang kalikasan at laki ng mga protesta. Nahati ang sentimiento ng publiko hinggil sa mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Tinitingnan ng mga taga-suporta ng administrasyon ang mga protestang ito bilang motibasyon sa politika, habang ang mga kritiko ay nangangatuwiran na ang mga ito ay mahalaga para sa pananagutan sa gobyerno. Malaki ang papel na ginampanan ng coverage ng media sa paghubog ng pananaw ng publiko, na may iba't ibang outlet na nagbibigay ng magkakaibang mga salaysay sa mga protesta at tugon ng administrasyon. Ang mga panawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ay sumasalamin sa malalim na pagkakahati sa politika at mga alalahanin sa pamamahala, mga makasaysayang salaysay, at karapatang pantao sa Pilipinas. Habang patuloy na umuunlad ang pampulitikang tanawin, itinatampok ng mga protestang ito ang patuloy na pakikibaka para sa demokratikong pananagutan at ang komplikadong interplay sa pagitan ng mga political dynasty sa bansa.